Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Naku po, congratulations kay VP Sara. Nako, naabsuelto or inabsuelto si VP Sara. Case filed against Vice President Sara Duterte and John and Jane Doss by PNP doctor that stemmed from a scuffle during the detention and hospitalization of the VP's Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, in November last year has or have been dismissed by the Quezon City Office of the Prosecutor on January 17, 2025. So ngayon lang napabalita natin ito. Hindi naman paepa si BP Sara, pero may mga taong nakakuha ng dokumento at talagang dapat nating pag-usapan ito. Dapat nating ipagbuniyig ito. Kasi tingnan mo nga PNP doctor sa ang nagkaso, kinasuhan ang ating VP. Hindi ba sila mahiya? Sila pa ang nagkaso? Pero ngayon ang sinabi, ang gaba, dili magsaba, absuelto si VP Sara. Absuelto, gusto niyo maniwala. Baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko ang istorya. Eto ang makabibing. Ito ang dokumento ng nagpapatunay na si VP Sara ay absuelto sa kasong inihain ng PNP doctor. Ito kita niyo naman. Yan Office of the City Prosecutor. PL Colonel Dr. Van Jason Conag Villamor, complainant ito. Sila yung nag-complain. Ano ba ang kanilang ikinaso kay VP Sara? Violation of Article 148, direct assault. No, grabe. Article 151, disobedience to authority. VP na yan Pero ang nagkaso pulis at ang kinaso nila is disobedience to authority? Vice Presidente na may 32 million na votes tapos kinasuhan na ng pulis ng disobedience to authority, hindi naman mahiya ang pulis, no? Kung ako yung pulis, parang wag na lang nating palakihin to. Kung ano man ang nangyari, may kasalanan din naman kami, may kasalanan din sila, or miscommunication lang ito, baka mas lalong mapahiya kami. Mas napahiya ang pulis ngayon, 'di ba? And Article 286, grave coercion, all of the revised penal code versus Vice President Sara Duterte, Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica, John Doss and Jane Doss. Ito yung mga kinasuhan ni Platoon Colonel Van Jason Conag Villamor. Nako po mga kabibig. Nako. Ano ba ang sabi ng anong resulta dito? Whereof, in the light of foregoing considerations, the complaint for violation of Article 148, direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article 286, grave coercion, all of the revised penal code against respondents, Vice President Sara Duterte and Colonel Raymond Dante Pitina, is recommended to be dismissed. Dismiss, mga kamibig, palakpakan naman dyan. Palakpakan natin ang ating unang tagumpay. Dismiss, mga kabibig, ibinasura for failure to sustain a finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Pasensya na if I mispronounce the name prima facie or facie. Pasensya na The complaint against John Doss and Jane Doss is recommended to be dismissed without prejudice to refiling once their identities and whereabouts are ascertained. Ano yan? Department of Justice Department Circular Number 15, Series of 2024, increased the quantum of evidence for preliminary investigation cases from probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hence, such quantum of evidence was not reached because the evidence at hand vis-a-vis the defenses raised are insufficient to establish all the elements of the crimes charged and to warrant a conviction beyond reasonable doubt.
Walang klarong ebidensya. Yun ang nangyari, Kabibig. Walang klarong ebidensya. Ay, ewan ko kung ano ba talaga yan. The alleged commission of direct assault, di ba, kinasuhan si BP Sara. Disobedience to authority and grave coercion is not supported by evidence. Agoy. Walang klarong ebidensya. Ipinakita yung ebidensya, hindi accepted yan. Not supported by evidence. Interestingly, not one of the witnesses of Platoon Colonel Villamor corroborated his claims regarding the purported attack. Hala? So mga witnesses hindi sumang-ayon, ganun ba? Employment of physical force, intimidation, resistance, disobedience, violence and threat. Again ha, not one of the witnesses of Lieutenant Colonel Villamor corroborated. Ano ba yung corroborated, Kabibig? Corroborated. Anong meaning dyan? Hindi sinuportahan, hindi confirm na mga witnesses ni Villamor na merong nangyaring purported attack. May employment of physical force, intimidation, resistance, disobedience, violence, and threats. They did not narrate the encounter between the parties and their respective affidavits. Oh, so mahina talaga ang kaso. They also did not discuss the behavior of Lieutenant Colonel Villamor after the incident, which could have persuaded us that he was threatened and intimidated, if at all. The video footage submitted by him also negates his own asseverations. Being so, we are constrained to dismiss the complaint for insufficiency of evidence. Oh, yun pala ang nangyari. Hindi pala sumuporta ang mga witnesses ni Villamor. Naku, paano yan, Villamor? Nagkasukaso ka. Tapos, eto na. Lumabas ng, anong sabi dito? Dismiss. Kasi yung mga witness mo, kulang sa suporta sa'yo. Hindi maniwala ang hukuman na yun na merong attacking ginawa si BP Sara, na may physical force, na may intimidation, na may resistance, or disobedience, violence, and threats. Walang sumuporta sa'yo. Pati yung mga witnesses mo, hindi sumuporta sa'yo. Tapos, dapat sana, after ng insidente, nagpapakita ka na medyo, threaten ka, pero wala eh. Kaya ang ginawa nila, dismiss. Ano pang gagawin natin dito? Sasaya na lang oras, di ba? O eto ang mga komento ng ating mga netizen. Now, back to them, sila naman kakasuhan para sa ginawa nilang pangungurakot sa kaban ng bayan. Dahil ginawa ng pambabulabog loob, huwag pa rin kakalimutan yung kalokohan nila sa BICAM report. VP ng bansa, kinasuhan ng ganun-ganun na lang, walang respeto. Muntik nyo pang maipit ng pinto ang vice presidente. Tapos kayo pa ang may halang at confident na magkaso. Mababaw kasi ang akusasyon nila. Thanks God, may judiciary pa di ay ang Pilipinas. Dapat mapanagot ang mga pulis na naghabla kay VP Sara. Naku. Na I think ramdam ko lang si VP Sara ay naghintay lang ng resulta ng kasong ito. Na-dismiss, so it means pwedeng magkaso si VP Sara sa kanila. Nako po. Magkaso. Sana pa para tawag dito, maleksyon. Mabigay leksyon sa mga taong gawa ng istorya. Tapos yung video pinakita, hindi naman siya tawag dito, kapanipaniwala or hindi strong evidence na pa. Dapat filean din ng kaso yung mga pulis na yan dahil walang mga respeto yan sa VP. Disobedience of authority, VP, kakasuhan yung ganyan. Parang kayo ang hindi tawag dito, walang respeto kayo. Hindi kayo nag-obey sa VP dyan. Kami mga officials sa PNP, iwan ko lang pag si Sara ang presidente, biglang early retirement ang mga ito. Ayan na, payback time na. Di pwede na silang sampahan ng kaso. In short, wickedness never was happiness. Justice prevailed. Hindi natagumpay ang team kadiliman.
Yan nakabibig. Thanks God. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Oh. Sa lahat na naging vice presidente, si Inday Sara pinahirapan ng husto dahil sa patuloy na paninira, pag-iintriga at pagsubok mula sa kanyang mga kalaban sa politika. Ngunit totoo rin na makatarungan ang Diyos. Nakikita niya lahat ang mga paghihirap at mabubuting hangarin ni VP Sara. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang matatag sa kanyang layunin na maglingkod ng tapat at buong puso sa 32 milyong Pilipinong nagtiwala at bumoto sa kanya. Siya na lamang ang politiko sa Pilipinas na may dedikasyon sa trabaho at walang bahid na korupsyon. Ito ang patunay ng kanyang malasakit at kakayanan bilang isang matino at magaling na leader. Yan mga kabig. Paano na yan? Ano kayang irarason ni Colonel? Sino ito? Kunang Villamor. Patun Colonel Dr. Van Jason Kunang Villamor. Nako, ano kaya ang mangyayari sunod? Baka kinakabahan na si Kunang Villamor ngayon. Nako, sabi ni Kunang, ako po, ito na tayo. Sabi ko nga ba sa inyo matatalo ako kay VP. Sino ba ang nag-push sa akin? Sino nga ba ako ng Villamor ang nag-push sa'yo para kasuhan si VP Sara? Naku, magtanong ka. Tanungin mo siya, ano ba ang pwede nating gawin? Ay, nako. Nako po mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito? Happy ba kayo sa latest news ngayon na panalo si VP Sara? Sabi ng iba, may justice pala sa Pilipinas. Ngayon ko lang naramdaman. Oy. Kaya nga, sabi ni BBM, huwag papasukin ng INC kasi naniniwala siya na may justice pa rin at active pa rin ang ating judiciary. O ngayon, napatunayan natin na nagtatrabaho ang judiciary. Hindi sila hawak ng kani-kanino man. Diba? Walang mga crocs, walang mga tambalos-los doon. Kung ano yung nakikita nila, hukom kasi, justice kasi sila. Mahirap naman kung pati ito mawawala sa Pilipinas. Diba? Pati ito, kinokontrol ng isang tambalos-los, ng isang kokak. Yan lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Sayang no? Sana. Kaso ngayon pa si VP Sara na kung ano-ano sa NBI kabibig. Ano na pala? Ay, ewan ko kabibig. Parang biglang nanahimik na ang NBI for VP Sara. Parang hindi na masyadong maingay. Baka there's something wrong. May magtatago na namang tuta ngayon. Meow, 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 meow. Iyak na naman ang pulis. Ito pala yung mga pulis na ito. I-share ko sa inyo kabibig ha. Share ko sa inyo. Yung mga pulis na nagkaso kay VP Sara. Yung confident na nga nagkaso kay VP. Ito pala yun. Yan pala. Yan kabibig. Sila pala yun. Ang nagkaso. Kita nyo? Ay, yan pala kabibig. Alala, palakihan natin. Yan mga kabibig. Diba? Diba? Anong komento nyo dyan? Kita nyo ha? Diba? Ito yung mga pulis na dinoble ni PRRD ang sweldo, pinaglaban ni PRRD na iangat ang sahod nila at para guminhawa ang buhay. Itong mga taong nagsampa ng kaso kay VP Sara, nagtatago sa likod ng uniforme nila. Ito yung nagbagsak ng pinto ng ambulansya na iipitin sana si VP. At sila pa ang may malakas na loob na magdemanda. Ito ang mga aso. Hindi naman sila aso. Baka sa kanilang paniniwala ay ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Diba? Maghintay tayo ng kanilang statement tungkol dito. Kung ano ba sila ano bang gagawin nila ngayon na dismiss ang kaso na ikinaso na kay VP Sara, ano ang kailang susunod na hakbang, at ano kaya ang hakbang din ni VP Sara. Knowing VP Sara, parang wala nang kaawa-awa. Hindi na marunong maawa si VP Sara, lalo nang inabuso siya. Kayo pala nag-abuso sa akin. Hindi na naisip ko ano ang ginawa ng aking ama sa inyo. Tapos ako, sinampulan nyo talaga ako. Anak ng isang presidente na kung saan kayo ang unang iniisip niya na pataasan ng sweldo, pagandahin ang inyong buhay. Paano yung kabibig?
Yung lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news sa ating pag-uusapan. Grabe, ang daming news ngayon. Yun lang po. See you next time. Bye!